keys to lasting happiness. Diba? Paano ba maging masaya? Diba? Minsan, sabi nga nila, minsan nasa perspective natin yun. Minsan sa expectation natin yun. Ano bang mga ituturo sa atin ni Lord today? Ayan. So, yung key verse natin for today is from Philippians 4:8. Diba? So, think about things that are excellent and worthy of praise. So, yan yung ating verse. So, isipin daw natin. So, kailangan ayusin natin yung perspective natin, di ba? About things that are excellent and worthy of praise. Di ba? Yung mga ginagawa natin, di ba? Sabi nga nung pastor namin is kailangan daw igagard natin yung ating yung T principle to yung thought life, emotion, action. So, yun yung mga kailangan nating gwardyahan. Diba? And don't make it siya yung magkocontrol sa atin. Dapat tayo ang nagkocontrol noon. And magagawa natin yon if the Holy Spirit is with us. Diba? Because self-control is one gift of the Holy Spirit. Diba? So, praise God. Kaya kailangan natin talaga lagi na magdasal, humingi ng tulong kayo. Ayan, paano daw ba magkakaroon ng happiness? So, mayroon ditong 3 keys vital to lasting happiness. Hindi lang yung pangsamantala. Kailangan tumatagal. Diba? Yung panghabang buhay. Yung talagang masaya ka. So, unang-una daw, number 1 is learn to be content. Nako, sa lagot. Diba? Yung mga minsan na hindi makontento, nagiging entitled, and a lot more, di ba? Kailangan kontento tayo kung ano yung meron tayo ngayon. Di ba? Kasi lahat naman ng bagay ay pag-aari ni Lord, di ba? Kaya pupunta ka kay Lord na, Lord, kailangan ko to, tulungan mo ako. But above all, may your will be done pa rin. Di ba? So, sabihin mo lang sa ating Father God in heaven, di ba? Parang nagsasabi ka lang sa tatay. And then number 2, learn to be grateful, maging thankful ka, di ba? Katulad ng mga kwentuhan natin kanina, paghinga mo pa lang, di ba? Pasalamat ka na agad kasi may iba hindi na humihinga. And a lot more, di ba? Ang dami nating pwedeng ipagpasalamat. Kaya wag tayong mag-focus dun sa mga wala natin. Di ba? Sabi nga natin lagi, hindi matatapos tong session natin kung iisa-isahin natin ang mga ipagpapasalamat natin. Di ba? Katulad ko, naka-wheelchair. Pero nakakapag-computer pa rin. Nakakapagsalita pa rin. Nakakakain pa rin. Di ba? So, ang dami natin pwedeng ipagpasalamat. Then number 3, learn to appreciate your loved ones. Di ba? Nag-aalaga sa'yo. Ng mga nag-aano sa atin. Nagtutulong. Di ba? I-appreciate natin sila na, uy, thank you dun sa ginagawa mo, ha. Hindi ko man kita laging araw-araw na thank youhan or na-appreciate, pero I really appreciate what you are doing. Di ba? Ako, nililiguan ako ng asawa ko. Di ba? Talagang, oy, appreciate it na nililiguan mo ako. Imagine kung hindi ako liguan ng asawa ko, di lagot na namaho na ako. Lalo. Diba? So, isa-isahin natin. Ayan. So, unang-una, syempre, learn to be content. So, sabi nga sa 1 Timothy 6:8, but if we have food and clothing, we will be content with that. Diba? Meron tayong damit, hindi tayo hubad, hindi tayo nilalamig kapag umuulan. Diba? And then may pagkain tayo. So, let's be contented. Diba? Meron naman tayong sabi nga, dun lang sa mga, pag pumokos ka dun sa want mo, dun ka magsisimula maging uncontented. Bakit? Ay, gusto ko nito. Pero everyday naman, pinoprovide naman ni Lord ang pangangailangan mo. Diba? Kung titingnan mo, pinoprovide ni Lord ang pangangailangan mo. Ano man yung estado ng iyong buhay sa ngayon, ang iyong lakas, diba? Pinoprovide ka ni Lord kasi pinangako ni Lord na ipoprovide ka niya. Diba? He will never leave you
nor forsake you. Kaya, tanong ka lang kay Lord, 'di ba? At maging kontento sa lahat ng mga binibigay ni Lord sa buhay natin, 'di ba? Maging kontento tayo and let's always do our best. 'Di ba? There are a lot of opportunities na binibigay sa atin ni Lord para magkaroon tayo ng opportunity to produce wealth, 'di ba? Na kumita tayo or matuto tayo or makapunta tayo sa isang lugar or mapagtagumpayan lang natin yung araw na ito. 'Di ba? So, lahat 'yon ay may basbas ni Lord at hindi niya tayo pinababayaan. 'Di ba? Ngayon, naka-wheelchair ako pero lagi namang may pagkain sa pagkainan. 'Di ba? Kasi pinipilit natin na magtrabaho. Sabi nga, do our best and God will do the rest. 'Di ba? Pagpapalain ka. Ikaw ay susunod sa kanya, hindi kanya pababayaan. 'Di ba? Kaya yung mga wants natin, na kailangan nakaset aside lang yon. Titingnan mo kung ano ba yung kailangan ko ngayon. Ito lang naman pala kailangan ko, ba't ba ako ano, or nag-aalala sa kinabukasan. 'Di ba? Sabi nga sa Bible is, let the future worry about itself. So, very important na we always be content na buti nga ako may ganito. Buti ako nakakainom pa ng water, yung iba nasa swero na lang. 'Di ba? Buti ako nakakaupo pa, yung iba nakahiga na lang. 'Di ba? You should be thankful every day. Ako hindi na ako nakakatagilid sa aking kama. 'Di ba? Buti na lang mayroon akong asawa na pwedeng magtagilid sa akin. Mayroon akong anak at asawa na magtatayo sa akin. 'Di ba? At mag-uupo dito sa wheelchair ko. 'Di ba? So, praise God talaga doon, 'di ba? Every day na dapat maging contented tayo. And kahit na, tulad ko minsan kapag hindi pa ako nakabangon, syempre tulog pa yung wife ko or yung anak ko, nag-stay lang ako, continue lang mag-pray, 'di ba? And then magpasalamat ka kay Lord. Lord, thank you sa hininga. Thank you Lord sa higaan. Thank you Lord sa lambot na unan, sa kumot. Salamat sa klima, medyo malamig or sometimes mainit. Salamat pa rin. 'Di ba? Lord, thank you sa purpose mo today. Alam ko, prepare mo ako for today. Kung ilang taon na ako ngayon, alam ko yung mga taon kong nakalipas, inihanda mo ako para sa araw na ito. So, tulungan mo ako, Lord, na sumunod sa iyo. And thank you, Lord, sa mga kalakasan na ipagkakaloob mo sa akin ngayon, sa wisdom, at sa mga tao at experiences na makaka-encounter ko. 'Di ba? Ang dami-dami nating pwedeng ipagpasalamat at magtingnan na maging kontento. 'Di ba? May bahay tayong tinitirhan. 'Di ba? Hindi tayo nasa labas sa ulanan kung umuulan. 'Di ba? And a lot more. Kaya tingnan natin 'yon. Salamat tayo sa mga tao sa paligid natin. 'Di ba? So, learn to be content. So, sabi nga dito, there are things in life we need to change and things that we need to live with. 'Di ba? May mga bagay na kailangan nating baguhin sa buhay natin. 'Di ba? Katulad ng perspective mo, kung ito, lagi na lang kayong nagkakainisan pag ginagawa mo ito, kailangan mong baguhin. 'Di ba? And things we need to live with. 'Di ba? Kailangan, ito lang yung meron ako, kailangan mabuhay ako according dun sa ganito. 'Di ba? Kung ang sweldo ko ay 1,000 laang per kailangan mabuhay ako within that means. Bilhin ko yung mga dapat kong bilhin, yung mga pangangailangan ko at hindi na ako bibili ng mga gusto ko, mga luho. 'Di ba? Or sa akin, papayabang sa akin. Kailangan tansyado ko na, Lord, kontento ako dito sa binibigay mo sa akin. Tulungan mo ako na magamit itong ipinagkaloob mo na ito upang ma-glorify kita, upang ma-praise kita, upang maparangalan kita. 'Di ba? Sa lahat ng binibigay mo sa akin. So, ibabalik mo kay Lord dahil binigay sa iyo ni Lord para gamitin mo para itaas yung pangalan niya. 'Di ba? At para mag-glorify siya. So, kailangan alam natin 'yon na there are things sa buhay natin
na kailangan nating baguhin. 'Di ba? Okay. Dati, ano, 5 tinapay lang, kulang sa akin to. 'Di ba? Ngayon, 3 na lang. Ay, 3 na lang, kulang sa akin to. Pero, pwede ka, nape-feel ka naman, nakakain ka na. 'Di ba? Pwede ka na uli mamaya. And a lot more. 'Di ba kailangan mong baguhin yung mga expectation mo, yung mga pagtingin mo sa buhay na kung magiging contented ka at mapagpasalamat, magiging maganda rin yung aura ng paligid mo. 'Di ba? Kaysa naman, kulang to, ayoko nito, gusto ko nito. Bakit ganito, 'di ba? Kailangan you focus on what is ah, nasa harap mo, 'di ba? And pinaka most important one is you use it for the glory of the Lord. Ano yung, paano ba yung bro Lance? Pag kumain ka, binibigyan ka ng lakas. So, yung lakas mo, ipagpasalamat mo kay Lord. Lord, thank you, nakakain ako. Karoon ako ng lakas, na-sustain ako. 'Di ba? Yung hunger ko ng food. No. 'Di ba? Kung ano yung binigay sa'yo, okay na yon, ibig sabihin. 'Di ba? And mamaya na uli, bibigyan ka uli ni Lord mamaya. So, maging mapag-kontento ka. Ayan. So sabi nga sa Philippians, ito yung kompletong verse nung una nating ano is, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable. Kailangan ito yung isinasa isip mo. 'Di ba? Hindi yung puro sa iyo. Kailangan mo kung ano yung totoo, kung ano yung noble, kung ano yung tama, kung ano yung pure, 'di ba? Whatever is lovely, yung kamahal-mahal, 'di ba? Whatever is admirable, focus ka doon, 'di ba? And if anything is excellence and praiseworthy, think about such things. Yun ang pagpokusan mo ng isip mo para maging masaya ka. 'Di ba lagi, hindi yung puro ka na lang reklamo, 'di ba? Pero kung may kakontentuhan ka sa buhay, wala kang marireklamo. You can't complain. 'Di ba? Pagising mo pa lang, nagising ka nga eh. Nakakaano ka, 'di ba? Ako minsan, Lord, thank you kahit minsan kahit hindi ko na maitaas tong aking kamay, nagagalaw ko pa rin hindi ko na maitaas yung braso ko, pero nagagalaw ko pa rin yung kamay ko. Yung pa ako, iling-iling pa rin ako, nakakaganyan pa rin ako, naka-exercise pa rin ako. Di ba? You should focus on that kasi para maging maayos yung disposition mo sa buhay. And as we always said, na yung buhay natin, it's not all about us, it's all about the Lord. Di ba? The sooner you realize it, mas maganda. Di ba? Para hindi ka na nakikipag-tug of war kay Lord kung sino yung may control ng buhay mo. Di ba? Tanggapin mo na siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas at isuko mo na lahat ng karapatan mo sa Kanya. Lord, sa'yo na itong mga karapatan ko. Lord, sa'yo na itong mga goals ko sa buhay. Lord, sa'yo na itong mga dreams ko sa buhay or dreams ng mga loved ones ko. Basta ako gusto kong sumunod sa'yo at alam ko naman, pinangako mo na I seek you first. Hanapin muna kita and ang iyong katuwiran. At lahat ng ito ay ipagkakaloob mo sa akin. Kaya, ikaw muna. But, ayun, your will be done pa rin. Di ba? Kaya, kung nandun yung pagsuko mo, nandun yung kapayapaan mo sa buhay na hindi ka aligaga na, hindi ko nakuha to. Hindi ko nakuha to sa timing ko, sa paraan ko, sa will ko. But, yung focus kay Lord na, ano yung pinagagawa niya? Di ba? Whatever excellent and praiseworthy, di ba? Doon ka mag-focus. So, turuan mo yung mind mo na kontrolin mo yung mind mo. Pagka may mga naisip ka na hindi naman dapat nandun, you preach to yourself na, pinag-usapan namin sa PWD Fellowship, dapat ganito. Di ba? Or nabasa ko kanina sa Bible, dapat pala ganito, hindi ko dapat sinusunod yung mga negative thoughts na yon or di ba? So, kailangan alam mo yung disposition mo. Kaya nga, we are always ini-encourage namin lagi kayo na magbasa ka ng Bible, tingnan mo yung mga story doon at kung naniniwala ka na ang Diyos ay buhay at
ang Biblia ay salita niya, bakit hindi mo babasahin? 'Di ba? Kung naniniwala ka sa Diyos at ang Biblia ay salita niya, basahin mo ng basahin. Mas lalo ka mapalapit sa Kanya at mas lalo mong masunod siya doon sa tama na gusto niyang padaanan sa iyo. 'Di ba? And sabi nga, as you obey Him, you will be blessed. Alright? So maging kontento tayo dun sa mga ano natin para hindi tayo nalulungkot. 'Di ba? Magpasalamat lagi tayo. Okay? Right. So, punta na tayo dun sa learn to be grateful, laging magpasalamat. Sabi nga dito sa verse, give thanks in all circumstances. Diba? Naku, very important tong word na to. Oh. Give thanks in all circumstances. Mahirap, give thanks. Masaya, give thanks. Malungkot, give thanks. Diba? Paano ko mapagpapasalamat kung malungkot ako or nahihirapan ako? Through faith. Diba? Magpasalamat ka sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Dahil ang Diyos ay buhay. Kita ka naman niya eh. Yung unang dasal mo, hindi pa binubuka ng bibig mo or hindi pa dumadating sa puso mo. Alam na niya. Diba? Alam niya yung mga pagdadaanan mo. Kaya you should give thanks. Diba? For this is God's will for you. Okay? Tandaan mo yan. God's will for you in Christ Jesus. Diba? Itong mga kapansanan natin, God allowed it for a reason. Diba? Inallow ni Lord yun. Diba? Ang ganda nga nung song natin kanina na blessing in disguise. Bakit? Diba? Minsan may mga kapansanan na kung may kapansanan tayong ganito, mapapalapit pa tayo sa kasalanan. Diba? Or napoprotektahan tayo ni Lord sa mga bagay na pwede tayong kumbaga maprotektahan. Diba? Baka mapahamak tayo. Kaya God allowed it for a reason. Ang pinakaano natin is, Lord, ano yung purpose mo sa buhay ko today? Lord, ano yung pinagagawa mo ba sa buhay ko today? Diba? Sabi nga natin kanina, hindi matatapos yung usapan natin sa pagpapasalamat. Ba, sa kamay ko, yung iba, hindi ko na magalaw, pero nagagalaw ko pa yung iba. So, focus ako dun sa nagagalaw ko. Di ba? Nagets mo yung point? Kasi kung magpo-focus ka dun sa hindi ko na mga maigalaw, malulungkot lang ako, wala naman ako magagawa. Di ba? Paano to? Di-exercise ko lang. Yun lang yung kaya kong gawin hanggat ano ko. Pero, paano yung mga nakagalaw ko pang daliri? Di ba? So, paano yun? Hindi ko napapansinin. So, alam mo yun, tingnan mo yung mga ipagpapasalamat mo. Di ba? Every day. Kaya, para maging maayos at masaya ang iyong disposisyon, matuto kang maging grateful, mapagpasalamat. Kahit maliit man yung ginawa sa'yo ng kapwa mo or malaki or anything, you have to be thankful. Sa mga bata nga, tinuturuan ng magic word. Say thank you, baby. Diba? Yan ang mga una nating tinuturo kasi nga, tinuturuan natin na maging thankful. So ngayon, tayo rin, kailangan nating isabuhay ito na maging mapagpasalamat. And we always bring glory to the Lord. Na Lord, salamat, may pagkain kami ngayon. Lord, salamat, kaya ko pambuhatin yung kutsara. Lord, salamat, naliliguan pa ako ng asawa ko. Diba? Lord, salamat at may pagkain pa rin sa hapagkainan. Diba? Lord, salamat, nakakanguya pa rin ako. Diba? Lord, salamat, nagagalaw ko pa yung mga paa ko, kamay ko. Lord, salamat, nakakapagsalita pa. At marami pang iba. Diba? Ang discoveryhin natin ay yung purpose ni Lord kung bakit niya inalaw ito sa buhay natin. Diba? Katulad ni Job, ganda-ganda ng ano niya, biglang sinubok siya. Diba? And na-realize niya na may plano pala si Lord sa kanya. At ganun din tayong lahat. Diba? The Lord gives, the Lord takes away. Blessed is the name of the Lord. Diba? Sabi ni Job. So, lahat yan, kukunin niya, inaalaw niya, binibigay niya. It's all about the Lord. Diba? Kaya nga, lagi kong inuulit, the sooner
the better na malaman mo na this life is not all about you. It's all about the Lord. Kaya kung alam mo yon, matututo kang magpasalamat na mayroon kang inuupuan ngayon, or kung nakahiga ka man, may hinihigaan ka ngayon, di ba? Or kung nakatingin ka sa screen, nakakakita ka pa, and a lot more, mga bros and sis. Di ba? Kaya ugaliin mo na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Okay? Amen? So, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen? Amen, amen. Yan. So, sabi dito, so the devil doesn't have to steal anything from us. He only has to make us take things for granted na binabaliwala natin. Diba yung devil daw hindi niya kailangan magnakaw sa atin ng anything. Ang gagawin lang niya is i-take for granted yung mga bagay na hindi natin pinagpapasalamat. May kamay ka ngayon, kala mo normal lang, lahat naman may kamay. Diba? Ayos lang yun, may kamay naman eh. Diba? Pero pag naka-encounter ka ng isang taong walang kamay, ay oo nga no, salamat Lord, may kamay pa rin ako. Diba? Minsan natitake for granted natin yung kahalagahan ng isang bagay hanggang wala na siya. Diba? Even sa mga loved ones natin. Diba? Or dun sa ex mo, may hugot pa, no? Pero you have to be thankful. Diba? Huwag mo i-take for granted. Huwag mong baliwalain yung mga bagay o mga tao sa paligid mo. Lagi kang magpasalamat. Diba? Na inaaruga ka, binibigyan kang tubig, binibigyan kang pagkain. Lahat maging mapagpasalamat ka. Diba? At lalo-lalo na sa Panginoon. Diba? So, very important yun. And sabi nga dito, let's halt his efforts by being grateful for what God has given us. From his abundance, we have all received one gracious blessings after another. Diba? Kung titingnan mo, kung babalikan mo yung buhay mo, ay, oo nga, no, ang blessing ni Lord, daming blessing ni Lord. Diba? Na, okay, ganito, nung ganito akong taon, ganito yung blessing niya, hapon, ganito yung blessing niya. Diba? Balikan mo yun. Diba? Huwag kang, kumbaga, i-appreciate mo lagi yung mga ginagawa ng Lord sa'yo. And even, yung mga hindi mo nakita na ginagawa ng Panginoon sa'yo, maging magpapasalamat ka. Diba? Akala mo, naku, malilate na ako sa trabaho, na-late na nga ako 30 minutes. Hindi mo alam, pinalate ka talaga ni Lord kasi may magkakabanggaan doon. Dapat kasama ka iniiwas ka na. Diba? In a lot things can happen. Pero itong mga bagay na to, hindi mo na pinapansin. Kasi focus ka na, late na nga ako, salary deduction ko pa yon and everything. Diba? So minsan, kung dun ka mag-focus sa mga negative na yon, hindi ka ngayon makapagpasalamat. Diba sabi nga, don't give away your power daw. Ano ba yung mga power na binibigay na yan? Diba? May fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, faithfulness. Diba? Kung maiinis ka, or you're giving away your joy, you're giving away your patience, you're giving away your gentleness, you're giving away your kindness. Diba? Kasi ayaw mo na diba? Ay, okay, sige, maiinis na lang ako, or mag-grumble na lang ako. Diba? But if you hold on to the love, joy, peace, magiging masaya ang iyong buhay. Diba? Kasi nakapokus ka doon. Okay. Lord, malate naman ako, pero safe naman ako nakarating sa office. Diba? Malate man ako, may trabaho pa rin naman ako. Diba? So, praise God pa rin. Bukas, sagahan ko na lang. Para hindi kita maitahiya, Lord, sa binigay mong work sa akin. Diba? So, mga ganun, kailangan mo mapagpasalamat. Diba? Dahil lahat ng yun, hindi mo minsan nakikita yung ginagawa ng Lord sa'yo. But do not take it for granted. Diba? Umikot-ikot ka nga lang sa paningin mo, ang dami mo na ipagpapasalamat. Diba? May baso ako. Praise God. Meron ditong basong tubig na pagka nasa mid ako, iinom ako. Diba? And a lot more. So, huwag mong i-take for granted yung mga bagay na
minsan, normal lang naman na nandyan yan. 'Di ba? Ipagpasalamat at maging grateful ka na talagang, naku, thank you, Lord. 'Di ba? Hindi lang thank you, okay na. Yung heart mo, isabay mo doon. Yung pagpapasalamat mo talaga, ng sincere. Kasi yung heart mo, tinuturuan din ni Lord. 'Di ba? And kapag ka naging habit mo na yan, 'di ba? Nagiging mapagpasalamat ka na in all circumstances. Alright? Praise God. So, number 3 na tayo. So, learn to appreciate daw yung loved ones natin. Yung mga tao sa paligid natin. Sino ba yung mga loved ones natin? Nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola, katrabaho, kaibigan, sa trabaho, sa social media, sa labas ng bahay. Di ba yung mga tao sa paligid mo? Appreciate them. Di ba? Even yung mga ka-members natin dito, you appreciate them. 'Di ba? Sabi nga dun sa 1 Corinthians 10:24, no one should seek their own good, but the good of others. Yung una muna sila. 'Di ba? Yung kapakanan nila ang uunahin mo. 'Di ba? Nakwento ko nga sa inyo nung, 'di ba, binibigyan ako ng food ng mag-ina ko pagka isda yung ulam namin, inaano talaga niyan. Hinihimay na ano nila, tinatry talaga nilang walang matirang tinik. Pag may natirang tinik at nakita nila, nagsasorry pa sila sa akin. Sabi ko, mag-sorry, but I really appreciate you. Hinimay mo na nga to, may na-miss lang na isa, dalawang tinik. Diba, pasalamat na nga ako sa iyo at hinimayan mo ako, binigyan mo ako ng food. Diba? So, thank you so much. Thank you for your time. Diba, lalo na yung asawa ko at anak, meron silang sariling ginagawa. Busy ang mga yan, but it takes time na ipagluto ako, ipaghanda ako, hugasan yung mga plato, kutsara ko, yung inumin, di ba? So lahat yan, si Trina tumitigil sa pag-aaral para lang asikasuhin yung daddy niya. Di ba? So, kailangan nating nakikita lagi yun at magpasalamat tayo, appreciate natin sila na salamat sa ginagawa mo. Di ba? And si Lord na ang bahalang magbalik sa iyo. Kung hindi ko man maibalik yung kabutihan na ginagawa mo sa akin, I'm sure nakita ni Lord yan. At si Lord ang magbibigay sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya in all aspect of your life. Diba? Kaya, isik natin yung good ng ibang tao. Diba? Huwag tayong maging selfish doon. Kasi yung ano natin default, di ba? Oy, dapat ako yung laging benefit. Dapat para sa akin. Dapat para sa akin lang yan. Dapat ganito. Di ba? Unahin mo yung iniisip mo yung iba. Di ba? So, very important yun. Dito nga sa bahay, lagi kong inaano pagka, di ba, minsan nagti-take out ng, halimbawa, isang bucket ng chicken. So, daddy, anong part yan sa'yo? Lagi ko lang sinasagot. Basta yung ayaw nyo, yun na lang yung sa akin. Pumili na muna kayo. Last na yung sa akin. Kasi para sa akin naman, is puro manok din lang naman yan. May laman. So, kung kayo ay may preference, una na kayo. Diba? And ganun lang. Pagka nagbibigay tayo sa iba, kailangan yung best din. Yung ano, dito sa amin yung ibibigay mo yung best, hindi lang yung mga tira-tira or pinaglumaan or halimbawa, nagbigay ka ng mangga, may pasa pa, kailangan yung mga perfect na ano mo. Diba? Para lang sa amin. So, kanya-kanyang conviction. So, ang ibig sabihin dito is talagang uunahin mo yung ibang tao, yung kabutihan nila. Diba? And ano lang, sunod lang yun sa'yo. Diba? Sabi nga, to have the absolute joy, naalala nyo yung mga previous topics natin is, yung J-O-Y is Jesus, which is si Lord muna. 'Di ba? Para magkaroon ka ng absolute joy, kasiyahan sa buhay. Unahin mo ang Panginoon at yung mga pinagagawa niya. Sunod, yung kapwa mo, yung others. 'Di ba? Others muna. 'Di ba? Oy, sige, una na ako. Hindi naman ako nagmamadali. 'Di ba? Or sa pila, imaginein mo tayo, PWD. Lagi tayong pinapauna, oy, priority po. Try mo naman na ikaw yung magpauna sa kanila. Diba? Tingnan mo yung gagawin ni Lord na mararamdaman mo sa puso mo. Diba? Tingnan mo.
'Di ba? Nakakatuwa. 'Di ba? Nakakataba ng puso na paunahin mo yung iba. Ay talaga, hindi, sige po, una na po kayo. Hindi naman po ako nagmamadali. 'Di ba? So, tingnan mo yon. 'Di ba? Prioritize mo yung iba. So, good na others. And then yung why is yourself. 'Di ba? Last lang yung sarili natin. 'Di ba? And para magkaroon ka ng masaya lagi. Kasi nagkakaroon lang naman lagi ng problema pagka, "Hoy, akin yung ano, Hoy, ba't mo kinuha yan? Akin yan eh." 'Di ba? Ganun lang. Ganun naman tayo. "Hoy, dapat ako ang inuna nyo. Ba't hindi nyo ako inuna?" 'Di ba? Nagkakaroon lang naman ng problema pero, sige, okay lang. Okay na muna and then panguli na ako. Kung ano na lang yung natira. Okay lang naman, hindi naman ako pilian. Kasi contented ka na, 'di ba? And appreciate ka pa. And you have the gratitude heart pa. So, wala kayong magiging problema. 'Di ba? Wala kayong magiging hidwaan or disagreement. Kasi inuna mo yung kapwa mo eh. Kung inuna mo yon, si Lord naman ay nakatingin sa iyo at uunahin ka ni Lord. 'Di ba? The first will be the last and the last will be the first. Tandaan mo yun. It will be beneficial sa buhay mo. Alright? So sabi nga ni George Eliot, the inexpressible comfort of feeling safe with a person, having neither to weigh thoughts nor measure words, but to pour them all out, just as they are, chaff and grain together, knowing that a faithful hand will take and sift them, keep what is worth keeping, and then, with a breath of kindness, blow the rest away. 'Di ba? Breath of kindness lang. Ano man yung mga hindi safe or hindi basta unahin mo yung kindness. 'Di ba? Yun yung currency na sa lahat. Siguradong laging maganda yung balik. 'Di ba? Ugaliin mo na maging kind sa ibang tao. 'Di ba? Yung mga ibang alalahanin, saka mo na isipin yun. Ang isipin mo yung maging kind ka sa kapwa. Maging mabuti ka sa kapwa. And sabi nga ni Lord, 'di ba? Do unto others what you want them to do unto you. 'Di ba? Gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin nila sa iyo. Ikaw yung mauna. Ikaw yung maunang gumawa ng mabuti. 'Di ba? So, learn to appreciate loved ones. 'Di ba? Always be kind. Unahin mo lagi sila. And ayun nga, with that, yung action point natin, maging habit natin. Get into the habit each day of looking out for things that you can thank God for. Mag-isip ka lagi. 'Di ba? Marami tayo dito mga kasamahan na may ako, Bro Lance, iniisip ko lagi, meron akong 10 things to be thankful for the Lord. 'Di ba? And very effective 'yun. I assure you, very, very, very effective. Makikita mo ang effect nun kapag pre-practice mo. Kapag gising mo pa lang, Lord, thank you naman, may ceiling pa ako, hindi bumagsak yung ceiling habang natutulog ako. 1, Lord, thank you, may kamay pa ako. Lord, thank you, may bed ako, may unan ako. And a lot more. 10 lang naman 'Di ba 1,000 yung ipagpapasalamat mo. 'Di ba? Salamat Lord, nakakarinig pa ako, nakakakita pa ako, nakapagsalita pa ako, nakakalasa pa ako, nakakaramdam pa ako. And a lot more. Ugaliin mo na maging mapagpasalamat sa Diyos. 'Di ba? And for sure, yung buhay mo magiging masaya. 'Di ba? At hindi ka reklamador, hindi ka aligaga lagi, hindi ka selfish, hindi ka iniiwasan ng mga tao. Uy, ayan na naman si reklamador. 'Di ba? Kundi lumalapit pa yung mga tao sa iyo. 'Di ba? Kasi mapagpasalamat ka mapag-appreciate ka, grateful ka, contented ka. 'Di ba? Kaya gawin mong habit 'yon every day. Amen? Praise God. Praise God. Amen, amen. Ayan, so bago tayo magpunta sa discussion question, pray muna tayo. Ayan, so Lord, Father God in heaven, maraming salamat Lord sa reminder mo sa amin today. Talagang kung pakikinggan namin to Lord, wala pala kaming mairereklamo.
Bagkus ang dami naming may pagpapasalamat. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin, sa time, Panginoon. Thank you for giving us 24 hours every day, Panginoon. People who are around us, we can able to hear, nakakakita kami, Panginoon, nakakaramdam, nakakapanood, Panginoon, at marami pang iba, Panginoon. Help us, Lord, to realize this every day. Help us, Lord, to be contented every day, to be grateful, Panginoon, and to appreciate our loved ones, Panginoon. Empower us, Lord, lagi, Panginoon, na unahin kayo, unahin yung kapwa, at panghuli lang kami, Panginoon, sa buhay na ito. At alam po namin that you have a great plans for us, katulad ng inyong pangako sa Jeremiah 29:11. Maraming salamat, Lord, sa lahat. Above all, Lord, magkaroon sana kami ng masayang discussion sa aming breakout, Panginoon, at kayo lang yung maitaas, mag-glorify, Panginoon, and help us, Lord, na maisabuhay yung natutunan namin dito, Panginoon. For your glory, for your honor alone, in Jesus' mighty name, your Son, and all the people say, Amen. And praise